nyo po ba mga kababayan na tila sobra-sobra na ata ang ginagawang paghahanda ng kampo mga kababayan or ginawang paghahanda ng kampo nitong si LRY aka Small Boy mga kababayan at netong si Alputera. Kasi kita nyo naman kung gaano kaingrande yung ginawang birthday celebration nito pong si Digunggong mga kababayan dyan po sa Bacolod na halatang halata naman na ang nasa sa likod po niyan ay walang iba kung hindi itong si LRY aka Small Boy mga kababayan na allegedly nagpipinance dito po kay Alputera para tulungan ito pong mga Duterte. So ngayon mga kababayan, panoorin natin itong ginawang paghahanda ano po para ma-celebrate po nila ang birthday nito pong si Digong na nakakulong sa dahig. Ito ay play po natin. Kita nyo, Dahil kami naman. Hello po, magandang gabi. Ngayon po nandito tayo ngayon sa Bacolod, specifically sa Benjamin Hall. di ba sa Bacolod mga kababayan sa Benjamin Hall, alam naman natin itong si LRY aka Small Boy, taga Bacolod yan. At alam nyo naman mga kababayan na talagang gagawin lahat po ng tao na ito para lamang po makapagpapansin ano po sa mga Duterte at gagawin lahat ng taong ito para po makatulong sa mga Duterte sa pamamagitan po ng pagpipinance po niya dito po kay Alputera. At ito po siguro, allegedly mga kababayan, itong event na ito, ang nasa sa likod niyan ay walang iba kung hindi ito pong si LRY aka Small Boy na nagpipinance dito kay Alputera para po makapagpapansin sa mga Duterte. Ano po, ituloy pa natin. Where we are celebrating the 81st birthday of the former President, Rodrigo Roa Duterte, and all the supporters, Kala ko nga, mga lamay kapwa din ng Kita DDS. nyo, kala ko nga mga kababayan. Kala ko nga, lamay yung pala, birthday celebration pala. Mga sa lahat ng panig ng Negros Occidental ay nandito ngayon para mag-celebrate sa kaarawan ng aming pinakamamahal na Yan mga kababayan sa Bacolod po ginanap yan sa may Bacolod City na kung saan ang tinitingnan po na allegedly nasa sa likod niyan ay walang iba kung hindi si LRY aka Small Boy mga kababayan na nagpipinance allegedly dito po kay Alputera. So ngayon, ang isa pa po dito mga kababayan, di ba lagi ko naman po sinasabi sa inyo na ayon po sa mga balita itong si LRY aka Small Boy ay dumidikit-dikit sa First Family, pero sa kabila ng pagdikit-dikit po nila na yon, palihim po nilang tinutulungan ang mga Duterte sa pamamagitan po nito pong si Alputera. At kita nyo naman kung gaano katindi mga kababayan yung effort po nila para makapagpapansin sa mga Duterte. Ano po, pero mga kababayan, kung titingnan nyo, walang itong si LRY aka Small Boy, wala rin naman yung pinagkaiba dito po mga kababayan kay Rowena Guanzon, kasi kung hindi sila magpapapansin sa mga Duterte, wala po silang mapapala sa huli. Kaya ang ginagawa po nila, todo pagpapapansin sa mga Duterte nga naman pag nanalo si Sara Duterte halimbawa sa 2028 presidential election, lahat ng interest po nila masusunod mga kababayan. Kaya nga ganito na lamang katindi ang pagkain suka nito pong si Rowena Guanzon pagkatapos niya dating tawaging Fiona etong si Sara Duterte. Ano po, so ito i-play natin yung pagpapapansin ni Rowena Guanzon. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. I know. Hindi wala namang pinagkaiba yan sa tatay niya. Diba nung naging presidente naman yung tatay niya, sino ba ang pinunteriya niya? Mga kalaban niya sa politika. Nung naging presidente yung tatay niya, ano ba ginawa nung tatay niya? Inilagay sa pwesto yung mga taong dapat managot. Katulad ditong sina Michael Yang. Di po ba mga kababayan? At ang pinagbalingan niya ng kanyang ines ay yung mga kababayang Pilipino po na pobre na katulad natin. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, etong si Rowena Guanzon talagang isang maliwanag na kainsuka po yan. Kasi nga, unang-una, dati binabati-batikos niya ang mga Duterte, ang Duterteot especially. Diba? Binabatikos niya. Etong si Sara Duterte, tinawag niyang Fiona. Pero ngayon, dumidikit-dikit siya kay Sara Duterte mga kababayan kasi alam niya na madaling utuin yung mga didisit na sumusuporta kay Sara. Know that Rodrigo Duterte we have met. I trust
Ang agang mga I have kampanya. faith in the people. I have faith in the Filipino people that they will choose the right leader. And that At ang nakikita ko dyan, mga kababayan, hindi si Sara Duterte. Hindi si Sara Duterte yung right leader na sinasabi nitong si Rowena Guanzon. Marami diyang qualified, mga kababayan. At saka napakalayo pa ng 2028. Dapat ang kailangan mo nang gawin ni Sara Duterte magtrabaho. Ano po, at wag puro luho ang ginagawa. my friends, is the reason why I'm here. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan man na? Dilawan man na! Kaning tao dire ang sigig sabok-sabok na ako. Itsa, ang dilawan man kang anong gadul-dul man kang Bibi Sara karon. Ayaw na yun si Bibi Sara. Ayaw na lang naghisgutan kay karon ang kinahanlan mo daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimo kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kay Sara para sa aton pungsod. O diba, literal nakainsu ka. Kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Ilang Sa tingin nyo, paano kaya magpapapanagot si Sara Duterte kung siya mismo tumatakbo sa pananagutan niya? Hindi, mga kababayan, ako iniisip ko rin paano kaya magiging ehemplo si Sara Duterte ng pananagutan kung siya mismo tumatakbo sa sarili niyang pananagutan? Di po ba, sa dami ng aligasyon kay Sara Duterte, pero nakita nyo ba na hinarap ni Sara Duterte yan? Nag-hire ng napakaraming abogado, pero ang ending, bahag pa rin ang buntot at puro pagsusumbong sa Korte Suprema yung ginagawa ng kanyang kampo. Sa tingin nyo, gawain ng matapang yan? Gawain ng taong marunong managot yan? Hindi. Gawain ng duwag yan at tayo humarap sa sariling pananagutan. Kaya nga nagtataka ko bakit ang bagong script ng mga ito, papapanagutin ni Sara Duterte yung mga kurap. Mismong si Sara Duterte nga, talagang literal na kurap. Di po ba? Paano magpapapanagot ng kurap yung isang taong kurap din? Isipin nyo, mga kababayan. taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 66 Alam mo, Rowena Guanzon, dapat ang sinasabi mo dyan, nung sinuka ako ng mga kakamping, wala na akong pwedeng takbuhan. Kaya mas pinili ko na maging DD-shit na lang kahit ilang beses kung idinideny na DD-shit ako. Dapat ganun ang sinabi mo, Rowena Guanzon, para ka panipaniwala. 7 years old na ako ngayon. Politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Ang kailangan ng Pilipinas, reforma. Zero corruption. At tinatamaan si Sara Duterte. Zero tolerance. That is why this early, I already commit my support to you, Vice President Sara Duterte. Whether I run for senator or not, I am going to campaign, as I am campaigning now, for Sara Duterte, who will be the next president of the Philippines. Pagkatapos mangampanya kay former VP Lenny, and then isinuka siya ng mga kakampeng kasi nga literal na halata yung pagiging DD-shit niya. Ngayon, ano po, sa kakailang deny ni Rowena Guanzon na sinasabi niyang hindi siya DDS, ngayon literal na inaamin niya na, mga kababayan, na talagang DD-shit siya. Ano po kasi, bukod sa naandyan na siya, maliwanag din naman, mga kababayan, na yung buong suporta niya na kay Sara Duterte na ang agang mangampanya. Di po ba? Ang agang mangampanya, biruin nyo eto ba ang tatakbong senador? Halimbawa, eto ba ang tatakbong senador? Wala namang maayos na ginagawa. Wala namang maayos na plataforma. Puro paninira lang ang sinasabi. Buboto ba kayo sa isang taong bukod sa halata yung pagkabalimbing, mga kababayan, maliwanag na walang direksyon ng bansa kapag ito'y naging isang senador? Di po ba dahil unang-una, kung ikaw ay sumusuporta sa taong alam mo naman na corrupt din at sa taong alam mo naman
na may pananagutan din, walang direksyon ng bansang Pilipinas kung sakali maging leader, si Sara Duterte at maging senator niya, itong si Rowena Guanzon. Pinagsama lang talaga mga kababayan, yung may diferensya sa, alam nyo na yon. O sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Waray, sa Visayas, kabalo na makamutanan, nga ang Negros Occidental, wala yun aga Marcos ever since because gibankrupt niya na niya during martial law. My family, he confiscated our electric plant. All families were confiscated. Ang sugar, monopolize ang sugar trading. So we had to stop planting. Our people starved because we had to stop planting. Why will we plant if we're going to lose money? Now Marcos Bongbong is doing it again. He is smuggling sugar. That's why our sugar prices from Negros. Ang ebidensya mo. Ito, tanong ko kay Rowena Guanzon, abogado ka pa naman, naging commissioner ka pa naman. O nasa ng ebidensya mo na nag-smug ng sugar ang gobyerno ni PBBM? Diba? Ang presidente, kasi sa presidente mo sinisisi yan. Pinapalabas mo na ang presidente yung nag-smug ng sugar. O nasa ng ebidensya mo? Diba? Kaya mahirap mga kababayan magsalita ng wala kang sapat na ebidensya. Kasi eto, biruin nyo, nakakahiya to, abogado pa man din, naging commissioner pa man din ng COMELEC. Pero ang nagbibitaw ng salita ng walang sapat na patunay o wala man lang hawak na ebidensya, nakakahiyang maging senador to. Negros Occidental are down. Down by more than 600 pesos per kilo bag. You know what that means? That means 100. Ay nga pala mga kababayan na, to be clear, di ba may kumakalat na balita na kung saan mga kababayan, ang Davao del Norte daw mga kababayan nakabili ata or nakakuha ng langis sa Malaysia na nagkakahalaga ng 44 million na sumusukat pala or ang dami nasa 44 million liters. Ngayon mga kababayan, itinanggi po ng Malaysian yan at sinasabi na wala daw pong katotohanan yung kumakalat na balita na yon na kung saan nakabili ang Davao del Norte ng langis na umaabot ng 44 million liters. Yung dami mga kababayan. So maliwanag po na kinukundi na at itinatanggi ng Malaysia yung pakalat pong yon. At ang nagpakalat po noon ay yung mga vlogger po ni dating Pangulong Duterte, mga vlogger na sumusuporta kay Sara Duterte. So magaling po yung maliwanag Thousands of workers will be out of jobs in the next 2 years if this continues. Smuggling of sugar, smuggling of fuel. Smuggling of fuel is now going on in our borders. Marcos! Nasa ng patunay mo ulit na merong smuggling ng fuel na nagaganap sa mga borders? O nasa ng patunay mo, Rowena Guanzon, tanong ko lang. Diba kasi mahirap mga kababayan, mahirap mga kababayan na magbitaw ng salita ng wala kang sapat na patunay at wala kang pruweba. Kasi tulad niyan, sinasabi niya meron daw smuggling ng fuel na nagaganap. O nasa ng patunay mo? Wants us to feel that he is the one solving our problems, when in fact, it is Marcos who created all these problems. Ang gutom, ang unemployment, high inflation, trade deficit, budget deficit, kaya pangawat na sa tanang buhaya ang atong deficit. That's why, my friend... Alam niyo mga kababayan, wala itong pinagkaiba doon sa doon sa kahapon kasi, ito, singit ko lang mga kababayan kahapon kasi meron akong nakausap. Actually, bihira ko lang makita dito. Porket kapitbahay ko, ikaw uwi lang, galing trabaho. Ngayon sabi niya sa akin, alam niya kasi mga kababayan na sumusuporta po ako sa ating pamahalaan, sa vision ng ating mahal na presidente. Sabi niya sa akin, alam mo, Utoy, napakamahal ng gasolina ngayon. Ang LPG, yung kerosene, sobrang mahal, nag 1.5 na daw. Sabi ko naman mga kababayan, sabi ko bakit ka nagrereklamo sa gasolina? Pag bumibili ka nga ng isa-isang kahon na Alfonso, ang dami. Magkano ba isang Alfonso? Nasa 300 mahigit. Yung per liters, minsan nga sobrang mahal pa pero di ka naman nagrereklamo. Pagkainom mo niyan, iihi mo lang, maya-maya tapos na, naubos mo na yung mga alak,
hindi ka na magrereklamo. Pero yung gasolina, na alam naman nating hindi kasalanan ng presidente yung pagmahal at hindi kasalanan ng ating pamahalaan, yung pagmahal ng presyo ng gasolina dahil nga may nagaganap na gera sa pagitan ng Iran at saka po ng Amerika, gusto nyo isisilagi sa presidente. Alam nyo mga kababayan, walang pinagkaiba yung sa pananaw nito. Yung mga pananaw ng ganung tao, yun yung mga taong hindi marunong makisama at hindi marunong makipagtulungan sa ating pamahalaan. Alam naman nila na, na hindi lang naman Pilipinas ang dumadanas ng ganitong krisis mga kababayan kung hindi maging yung mga ibang bansa. Pero hindi nagrereklamo. Yung mga tao doon, bagkos ang ginagawa nila, nagtatrabaho sila ng maayos at nakikipagtulungan sila sa kanilang pamahalaan. Alam nyo mga kababayan, ako sa totoo lang, ang pananaw ko dyan, di bali ng mahal. Ang mahalaga meron pa rin. Kasi mahirap po talaga pag tuluyang nawalan ng langis dito po sa ating bansa, nawala ng diesel, nawala ng gasolina. Mas mahirap yon mga kababayan. Kaya ang pananaw ko talaga dyan, di bali ng mahal, at least ang mahalaga meron. Meron pa rin. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Friends, I am putting my faith on Sara Duterte for president. Ayan. Because I see only that Sara Duterte, even with her quiet, calm demeanor, has the strength of character and the integrity to be our leader and run our country from the bottom up. Wala na tayong mamanahin kay Marcos. Puro utang, puro pangawat. We need Di ba mga kababayan, nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, binaon niya na matindi sa napakalaking utang ang bansang Pilipinas. O bakit hindi nagrereklamo itong mga animal na ito? Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ibinaon ng napakaraming utang ang bansang Pilipinas, pero tahimik lamang po itong mga ito. Kasi nga mga kababayan, siguro sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nung nasa posisyon pa mga ito, puro pagnanakaw ang ginagawa ng mga ito kaya tahimik. At ngayong hindi nila magawa yung ginagawa nila noon, nag-iingay po sila. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. a leader that will rise from these ashes and lead us back into a bright day. My friends, it is my honor to be in Davao City again, to be with the family of Rodrigo Duterte, and to wish him a happy birthday. Tuloy pa natin. Sabi niya pa dito, mananalo daw si Sara Duterte, wag lang daw dayain. Meron kaya? I already said she's the woman to beat. Kahit sino kandidato nila dyan. Ay, ang problema Paano Atty. Rowena Guanzon? Kapag ka nakalaban ni Sara Duterte, halimbawa si Leni Robredo, sa tingin mo, mananalo pa kaya yan si Sara Duterte mo? Eto, minsan mong sinuportahan si Leni Robredo. Minsan mong sinuportahan si Leni Robredo at ipinaglaban mo pa nga noong 2022. O tanong ko sa'yo, paano pag ang nakalaban ni Sara Duterte, si Leni Robredo? Sa tingin mo, mananalo pa yan si Sara Duterte? Lalo na at wala namang Marcos loyalist na buboto dyan. Di po ba? Eto, tanungin ko kayo mga kababayan, may boto ba si Sara Duterte pag wala ang Marcos loyalist? Walang boto yan. Yung mga boboto lang na konti dyan, yung mga naniniwala sa kanya na mga didisit. Biruin nyo, 12% na nga lang yung mga didisit na naniniwala kay Sara Duterte. Halos 51.1% ang gustong papanagutin. Etong si Sara Duterte. Diba ang gustong managot etong si Sara at 12% lang mga kababayan yung ayaw siyang managot. Ibig sabihin yung 12% na yun yung mga didisit na sumusuporta kay Sara Duterte. Kaya nga sa tingin nyo, kapag ang nakalaban ni Sara ay si Leni Robredo, o kaya mga kababayan, halimbawa tumakbo si Rapi Tulfo, baka nga talunin pa ni Rapi Tulfo yan. lang, makadayain. Who do you think can beat Vice President Sara Duterte in 2028? Meron kaya? I already said she's the woman to beat. Kahit sino kandidato nila dyan. Ay, ang problema lang, makadayain. Tsaka wag lang kayong kampante kasi alam niyo naman ang eleksyon. Marami silang pera. Magni-negative vote ba? Marami din naman pera si Sara Duterte. Kakampi ka pa dyan kung wala ka napapala dyan.
Di ba mga kababayan? Tayong yan dito sa Davao, bigyan ng pera mga tao para wag nang bumoto. Kailangan ng Davao mag-turn out ang tao 90%. Minimum. Oo. Boto talaga. Mindanao. Nahirap. Do not underestimate these politicians. They Tsaka isipin nyo mga kababayan halos na sa 60 na mga kongresista dati ang pumirma sa impeachment po ni Sara Duterte para ma-impeach. Etong si Sara, nagaling po dyan sa Davao, sa Mindanao mga kababayan. Di po ba? So nakakasigurado ba si Sara Duterte na kanya lahat yung nasa sa Mindanao? At nakakasigurado ba sila na lahat ng Kabisayaan gustong suportahan si Sara Duterte? Kaya nga mga kababayan, nanganganib yung kandidatura ni Sara. Kaya nga ang plano nila, patalsikin si Presidente, paalisin sa pwesto. Yun po talaga. Ang gusto nilang mangyari ang mapatalsik si PBBM sa pwesto para makaupo na agad si Sara. Kasi nga, kung lalaban si Sara sa 2028 mga kababayan, matatalo po talaga yan. Dahil hindi naman lahat ng taga Mindanao solid po kay Sara. Hindi naman lahat ng mga Bisaya solid po kay Sara Duterte. all want to stay in power, the BBM, kasi doon ang racket nila. Doon ang racket nila eh. Wala na. Zero tolerance for corruption. Yun lang ang gusto ko. Sabi na, ambot. Are we hoping, attorney, si current commissioner para sa Comelec? Yan mga kababayan yan yung pananaw niya. Kung si Sara Duterte daw ay hindi dadayain, mananalo daw. Pero ako talaga mga kababayan, 100% sinasabi ko sa inyo, malabong manalo yan. Lalo na at 51.1% sa mga kababayang Pilipino po natin ang gustong makitang managot si Sara Duterte sa lahat ng mga ginawa po niya na pangungulimbat sa pera ng kaban ng bayan. Ano po ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, ito yung masakit na katotohanan. Yung sinabi ni Topacio laban po kay Rowena Guanzon. Kasi talagang sa pulpo si Rowena Guanzon dito. Kasi alam niyo naman talaga yung agenda ni Rowena Guanzon, kaya po siya dumidikit kay Sara Duterte. Kasi unang-una, tatakbo siyang senator. Pangalawa, mga kababayan, sinasabi ni Topacio, kaya daw dumidikit itong si Rowena Guanzon kay Sara Duterte kasi kilala daw. Yun yung pananaw ni Topacio. Pero para sa akin, mga kababayan, ang pinaka-main reason talaga dyan ni Rowena Guanzon ay makakuha ng boto galing po sa mga DD-shit. Kasi nga, alam ni Rowena Guanzon na marami po sa mga DD-shit talaga bobo mag-isip. Hindi ko naman po nila lahat. Pero yung karamihan po talaga dyan, bobo po talaga mag-isip. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin. Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Di ba tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa mga kaibigan natin, yes, yes, yo. Ito pa lang si Rowena Guanzon ay nagbebenta. Yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, bardagulan queen, may mukha niya, ay binibenta niya. Tinatanong nila kung bawal, hindi naman po bawal. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirt? Kung kumakakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, anong iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado? Yan. So sa madalit salita, ano yung pinalalabas ni Topacio dito? Kung ngayon pa nga lang na nagbabalakan tumakbo sa pagkasenador namimera ka na, paano ka pa kaya kapag ka ikaw ay senador na? So ibig sabihin, kurap ka na. Talagang literal na malaki kang kurap. Di po ba? Yan yung gustong ipahiwatig mga kababayan ni Topacio. Kaya inuupak-upakan niya, ito pong si Rowena Guanzon. Kung ngayon pa nga lang na si Rowena Guanzon mga kababayan na nagbabalak tumakbong senador, talagang nagbibenta na, pumipera na, paano pa kaya kapag senador na yan? Di po ba? Kaya nga mga kababayan yung sinasabi niyang kurap, puro nakawan daw sa gobyerno ni PBBM. Alam niyo mga kababayan, kung nakikinabang yan halimbawa, kung yan ay sa panahon ni dating Pangulong Duterte na talagang talamak ang nakawan, na hindi siya nag-iingay, ibig sabihin nakinabang yan. Di po ba? Kasi nasa sa posisyon yan mga kababayan ng mga panahon na yun I think commissioner siya ng Comelec. Diba? So kung ikaw ay tahimik sa nangyaring nakawan sa panahon ni Digong, ibig sabihin, makagawain mo din yan. At nakikinabang ka kaya tahimik ka ng mga panahon na yon. Ngayon, hindi ka makapagnakaw kasi wala ka naman sa posisyon. Kaya nag-iingay ka. Dito nga, maliwanag mga kababayan, yung sinabi ni Topacio, tinira siya. Parang ang gustong ipahiwatig ni Topacio dito,
Eh baka kapag ka senador ka na, magnanakaw ka na. Diba? Yun yung gustong ipahiwatig ni Topacio dyan. Anyway, tuloy pa natin. Di ba? Alam ba ng PDP yan? Hindi naman po miyembro ng PDP si Commissioner Guanzon. Pilit lamang niyang idinidikit, iniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil sikat, popular, malakas sa taong bayan si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinapa-inhibit siya, ayaw niya mag-inhibit. Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito. Kay Masagwa daw, kay Bastos daw, kay puro red jokes. Pati kay VP Sara, tinawag niyang Fiona. Tinawag niyang, basically, tinatawag niyang magnanakaw nun eh. Si VP Sara eh. Na yung ano daw 125 million in 11 days, andyan ang post niya, meron ako lahat. Tinawag niyang Fiona, ang daming sinasabi niyan against VP Sara. Bago ang kapal ng mukha, gusto pang mag-spokesperson. Oo, hindi, buti nga hindi tinanggap. Ngayon, Aray mo! O, yan o. O, Rowena Guanzon, payag ka nun, tinawag ka nito pa siyang makapal daw pagmumukha mo. Eh, pagkatapos mo daw balahurain si Sara Duterte, gusto mo daw maging spokesperson ni Sara Duterte. Eh, alam mo naman, Rowena Guanzon, na gustong-gusto nito pa siyang maging spokesperson ni Sara Duterte, tapos aagawan mo pa. Kaya nang gagalaiti si Topacio sa'yo. Alam mo, kung ako si Rowena Guanzon, uupakan ko to si Topacio eh. Diba? Kung ako sa'yo, tirahin ko din si Topacio. Dapat, Rowena Guanzon, magalit ka kay Topacio kasi kahit magkakampi kayong dalawa at isa kayo ng pinaniniwalaan, eh, ginaganyan-ganyan ka ni Topacio. Diba, kung ako kay Rowena Guanzon, mga kababayan, ito, press 1 nga. Press 1 nga sa gustong makita na sumagot si Rowena Guanzon sa mga sinasabi ni Topacio. Kaya alam nyo mga kababayan, kung ako kay Miss Rowena Guanzon, anuhan ko to si Topacio. Diba, reresbakan ko din, magsasalita din ako sa media ng ganyan. Diba, para magsiraan tong dalawang DD-shit na ito. Kasi mga kababayan, pero yun yung sabi ni Topacio dito, makapal daw ba mukha ni Rowena Guanzon? tinawag niyang Fiona, tinawag niyang, basically, tinatawag niyang magnanakaw nun eh. Si VP Sara eh. Na yung ano daw 125 million in 11 days, andyan ang post niya, meron ako lahat. Tinawag niyang Fiona, ang daming sinasabi niyan against VP Sara. Bago ang kapal ng mukha, gusto pang mag-spokesperson. Hindi, buti nga hindi tinanggap. Ngayon gusto mag-senador, pilit na dikit ng dikit kay Sara Duterte. Yan ang istorya po niya. Ngayon nagbebenta ng t-shirt, kayo na po mag-usga. Ayan o. Diba mga kababayan, alam mo, pag isinuka ng mga DD-shit etong si Rowena Guanzon, wala na itong pupuntahan. Kasi sa mga Marcos loyalists, hindi na naman po uubra yung ginagawa niyang pagbalimbing na ganyan. Kaya nga mga kababayan, kita nyo, ang gandang pagmasdan nito, dalawang DD-shit nag-aaway. Dahil syempre mga kababayan, nagagalit dyan si Topacio kasi nga naman binalahura ni Rowena Guanzon si Sara Duterte pagkatapos kay Sara Duterte dumidikit-dikit. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan nasa sa mga DD-shit na lang kung susuportahan ba nila etong si Rowena Guanzon. Pero para sa akin mga kababayan, bagay naman sila magkatandem ni Sara Duterte kasi parehas po silang alam nyo na yun, mga kababayan. Gusto niya maging presidente si Sara na may pananagutan at siya naman gusto maging senador na hindi pa nga tumatakbong senador, pumipera na, talagang kahit sino, ibang iisipin dyan eh. Diba? Ang iisipin dyan, kapag ikaw ay naging senador, wala kang ibang gagawin kung hindi mangurap ng mangurap kasi nga ang iniisip mo pumera ng pumera. Di po ba mga kababayan? Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Tingil po dito sa ribat na ito mga kababayan o sa patama na ito na kung saan ipinahiya ni Topacio ito pong si Rowena Guanzon, pinutol yung ambisyon ni Rowena Guanzon na maging senador. Di po ba? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan